Magandang araw muli mga bata. Handa ka na bang matuto sa ating aralin ngayong araw? Pag-aaralan natin ngayon ang teksto sa tunay na pangyayari. Basahin natin at unawaing mabuti ang kwento sa ibaba upang masagutan mo ng maayos ang mga tanong. Ang pamagat ng ating babasahing kwento ay Puno ng Buhay. Simulan na natin. Puno ng Buhay. Isang bakasyon, umuwi sa Quezon ang pamilya Reyes. Nakita nila ang maraming tanim na niyog sa daan. Hitik na hitik sa bunga ang mga ito. Ang mga yan ay tinatawag na puno ng buhay. Sabi ni Mang Herman kay Carlos habang itinuturo ang mga puno ng niyog. Bakit po tinawag na puno ng buhay ang niyog, tatay? Tanong ni Carlos sa kanyang tatay. Mamaya mo na sagutin yan at bababa na tayo. Sabi naman ni Aling Marina. Matutuwa ang iyong lolo Mario at lola Anselma sa ating pagdating. Dagdag pa nito. Pagpasok pa lamang nila sa bakuran ay napansin na ni Carlos ang bakod na yari sa kahoy ng niyog. Napansin din niya na ang bahay pala ay yari din sa niyog. Ang hagdan, sahig, dingding, poste, at maging ang mesa at mga upuan ay yari sa kahoy ng niyog. Ang bintana at bubong naman ay yari sa dahon ng niyog. Nakita din niya ang nakapaskil na bulaklak na yari sa tangkay ng niyog at ang dahon naman ay yari sa palapan nito. Kumain muna kayo at magpahinga sandali. Sabi ni Lola Anselma habang nagmamano ang mga bagong dating. Sa hapagkainan ay may nakahandang buko juice, buko salad at sinokmani. Ipapasyal ko ang aking apo mamaya sa Niyugan. Masayang sabi naman ni Lolo Mario. Napangiti si Carlos. Ngayon ay alam na niya kung bakit tinawag na puno ng buhay ang niyog. Ngayon ay sagutin mo ang mga tanong sa ibaba ayon sa kwentong iyong nabasa. Narito ang panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? A. Carlos, Mang Herman, Aling Marina, Lolo Mario, Lola Anselma. B. Arthur, Mang Herman, Aling Lorinda, Lolo Mario, Lola Anselma. C. Carlos, Mang Domeng, Aling Marina, Lolo Tasio, Lola Anselma. Ang sagot ay magaling, titik A. Ang mga tauhan sa kwento ay sina Carlos, Mang Herman, Aling Marina, Lolo Mario, at Lola Anselma. Number 2, saan sila umuwi tuwing bakasyon? A. Batangas, B. Laguna, C. Quezon. Ano ang inyong sagot sa number 2? Magaling, titik C. Sa Quezon sila umuwi tuwing bakasyon. Number 3, ano ang napansin ni Carlos sa bahay ni Lola Anselma? A. Ang bahay ay yari din sa Abaca. B. Ang bahay ay yari din sa niyog. C.
ang bahay ay yari din sa pinya? Ang sagot ay tama, titik B. Ang bahay ay yari din sa niyog. Number 4. Saan inihalin tulad ni Mang Herman ang puno ng buhay? A. Abaka, B. Niyog, C. Pinya. Ang sagot ay tama, titik B. Sa niyog inihalin tulad ni Mang Herman ang puno ng buhay. Number 5. Bakit tinawag na puno ng buhay ang niyog? A. Dahil marami siyang pwedeng paggamitan. B. Dahil marami itong bunga. C. Dahil ito ay mataas. Ang sagot naman ay tama, titik A. Dahil marami siyang pwedeng paggamitan, kaya tinawag na puno ng buhay ang niyog. May mga kwentong isinusulat ng may akda na ang konsepto ng mga pangyayari ay maaaring batay sa tunay na buhay na naiuugnay ng mambabasa sa kanyang mga karanasan sa araw-araw na pangyayari. Ito ay isang paraan upang mas lalong maintindihan ang mensaheng nais iparating sa mambabasa at madaling maiugnay ng mambabasa sa mga panibagong konsepto. Ngayon, para sa inyong karagdagang kaalaman, gawain 1, narito ang panuto. Isulat sapat lang ang tama kung ang ipinapahayag ng pangungusap ay matatagpuan sa kwento at mali naman kung hindi. Number 1, nakita nila ang maraming tanim na niyog sa daan. Ang sagot ay tama. Number 2, isang bakasyon, umuwi ang mag-anak sa Quezon. Ano ang inyong sagot sa number 2? Ang sagot ay tama. Number 3, kumain sila at nagpahinga. Ang sagot ay tama. Number 4, namasyal sila sa palayan. Ang sagot naman ay mali. Number 5, hitik na hitik sa bunga ang mga pananim na mangga. Ang sagot naman ay mali. Gawain 2, lagyan ng check ang patlang bago ang bilang ng pangungusap na naglalarawan sa puno ng niyog. Number 1, ang mga bahay at bakod ay yari sa kahoy ng niyog. May check ba ang number 1 o wala? Ang sagot ay tama. Lalagyan natin ng check ang nasa number 1 dahil ito ay naglalarawan sa puno ng niyog sa binasa nating kwento. Number 2, hindi matibay ang puno ng niyog. Lalagyan ba natin ng check o hindi? Tama, hindi natin lalagyan ng check ang number 2 dahil hindi ito naglalarawan sa puno ng niyog. Number 3, maaaring inumin ito at gawing buko juice. May check ba ang number 3 o wala? Tama, lalagyan natin ng check ang number 3 dahil ito ay naglalarawan sa puno ng niyog. Number 4, walang magandang dulot na naibibigay ang puno ng niyog. May check po ba ang number 4 o wala? Tama, hindi natin lalagyan ang number 4 ng check
dahil hindi ito naglalarawan sa puno ng niyog. Number 5, mga bintana at bubong ay yari sa dahon ng niyog. May check po ba ang number 5 o wala? Tama, may check ang number 5 dahil ito ay naglalarawan sa puno ng niyog. Alamin naman natin kung ano ang iyong natutunang mabuti sa aralin. Itandaan natin mga bata, may mga kwentong ang mga pangyayari ay hango sa tunay na buhay na nauunawaan ng mga mambabasa sapagkat ito ay naiuugnay sa sariling karanasan. At para sa inyong gawain, basahin ang balita at sagutan ang mga tanong sa ibaba nito. At ang pamagat ng balita ay, galing sa hirap, nagsumikap, hindi yumaman, pero nagbago ang estado ng buhay. Ipinanganak kaming mahirap, lumaki sa sakahan sa liblib na lugar sa Albay. Minsan, bago pa man lumitaw ang araw, naglalakad na kami papunta sa bukid at sinasamantala ang oras bago pa maging tirik ang sikat ng araw. Minsan, sa gitna ng bukirin, sa ilalim ng puno, napapaisip ako at nangangarap. Sabi ko sa sarili ko, hindi dapat ganito habang buhay. Gusto kong maranasan ang tumanggap ng sahod sa kalagitnaan at katapusan ng buwan. Ito lagi ang nakatatak sa isip ko habang nagbubungkal ako ng lupain sa bukid. Pinagsikapan ko ang pag-aaral. Ilang taon ang lumipas, matapos akong magkolehiyo, ay natanggap ako sa trabaho. Masaya ang mga magulang ko sa tuwing aabutan ko ng pera. Sikap at tiyaga lang talaga ang kailangan para mabago ang ating buhay. At para sa inyong gawain, panuto, bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1, ano ang hanap buhay ng tauhan sa balita? A. Mangingisda, B. Magsasaka, C. Magtotroso. Number 2, ano ang kanyang pangarap? A. Maranasan ang tumanggap ng sahod, B. Maranasan ang tumanggap ng kagamitan, C. Maranasan ang tumanggap ng kayamanan. Number 3, paano niya naabot ang kanyang pangarap? A. Nagsumikap magtinda, B. Nagsumikap magtanim, C. Nagsumikap mag-aral. Number 4, ano ang kailangan ng tao upang bumuti ang kanyang buhay? A. Sikap at tiyaga, B. Maghintay ng biyaya, C. Kumain ng marami. Number 5, ano ang nais iparating ng may akda sa balita? A. Sikap at tiyaga ang kailangan para mabago ang ating buhay. B. Ipinanganak kaming mahirap, C. Pinagsikapan ko ang pag-aaral. At para sa inyong gawain 2, basahin ang talata at sagutin ang tanong sa ibaba. COVID-19? Ang sakit na ito ay sinasabing nagmula sa siyudad ng Wuhan, probinsya ng Hubei, China. Marami na ang namatay dahil sa impeksyon at maraming bansa na ang apektado sa pandemya. Karaniwang sintomas nito ay lagnat, ubot sipon, at hirap sa paghinga. Ang
palagi ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ay simple at epektibong paraan upang maiwasan ang sakit. Umiwas sa matataong lugar, lalo na sa taong may lagnat at ubo. Kumain ng masustansyang pagkain at panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran. Narito ang mga katanungan mula sa ating binasa. Number 1, anong sakit ang kumakalat ngayon? Number 2, saan nagmula ang sakit na ito? Number 3, ano-ano ang karaniwang sintomas sa sakit na ito? Number 4, ano ang dapat gawin upang makaiwas sa sakit na ito? Number 5, ano ang dapat kainin upang mapanatiling malakas ang ating katawan? At dyan po nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa pakikinig.